Kabanata 1351. Si Avery ay walang gana, ngunit sa susunod, mayroon pa ring mahabang labanan upang labanan. Mga sandwich at gatas. Bakit ka kumakain nito araw-araw? Reklamo ng bodyguard. Kung gayon maaari kang magdala ng ilan. Pagkatapos makipag-usap sa telepono, pumunta si Avery sa banyo para maghilamos. Sa oras na dinalhan siya ng bodyguard ng almusal, nagpalit na siya. Dumating si Xander kasama ang bodyguard. Isara mo ang pinto, sabi ni Avery. Pagkasara ni Xander ng pinto ay sabay na umupo ang tatlo at nagsimulang magpahayag ang kanilang mga pananaw sa nangyari kagabi. Nararamdaman ko na ang mga bagay ay maaaring maging seryoso, kung hindi, dapat muna kayong dalawa. Avery put forward her own thoughts while eating breakfast. Ayoko isali ka. Nagkatinginan ang bodyguard at si Xander, at ang bodyguard sumagot, kung mag-iiwan ka ng pasyente dito sa oras na ito, lalaki pa rin ba tayo? Xander, since you choose to let me operate on you, aalis na talaga ako. Dito kasama mo. Nakinig si Avery sa kanila, she replied, nag-message lang ako kay Elliot pero siya hindi pa sumasagot sa akin. Sobrang naantig ako na hindi ko ito makakain. Habang ang Joban abala ang pamilya sa paghahanda para sa libing, umalis na kayong dalawa. Samandol ang bodyguard sa sofa, at sinabing, hindi ako aalis. Anong panganib? Pwede ka bang magkaroon? Ngayon ang huling anak ni Kyrie ay pinatay na rin at siya ay mayroon lamang isang anak na babae ang umalis. Ang anak na ito ay kasal din kay Elliot, ibig sabihin ang buong pamilya Joban ay kay Elliot sa huli. Binangga ni Xander ang katawan ng bodyguard gamit ang kanyang siko, sinabi sa kanya na huwag buhatin ang palayok ng hindi binubuksan. Sa tingin mo ba mananatili si Elliot dito at titira kasama si Rebecca? Nawala siya ni Avery gana. Agad namang nagpaliwanag ang bodyguard, syempre hindi ko sinasadya, ako lang. Sinabi sa iyo na huwag mag-alala hanggat si Elliot ay nasa pamilyang Joban, gagawin niya talagang makakahanap ng paraan para protektahan ka. Avery, hindi niya ako naaalala. Ang bodyguard, ngunit alam niya na ikaw ang ina ng kanyang anak. Sumulyap si Xander sa kanilang dalawa at sinabing, don't argue. Walang dapat. Awayan tungkol sa maghihintay na lang tayo. Kinagat ni Avery ang sandwich. Nagreklamo ang bodyguard na kumakain siya ng mga sandwich para sa almusal araw-araw. Pero nagdala pa rin siya ng sandwich. Higit sa lahat dahil natatakot siyang magdala ng iba pang almusal, hindi niya nagustuhan ang mga ito. Pamilya Joban. Matapos ayusin ang katawan ni Christian, inilagay ito sa isang ice coffin para pangangalaga. Tinanong ni Kyrie ang master na kalkulahin ang pinakamahusay na oras para sa libing, at ang master sabi na the day after tomorrow is the best. Kaya ang libing ay gaganapin kinabukasan. Dumating si Kyrie pagkatapos ng insidente noong 3:00 ng umaga, at hindi pa natutulog hanggang ngayon. Kung tutuusin, tumatanda na siya, at hindi na kaya ng kanyang katawan. Siya ay nalalaya ng mga bodyguard at bumalik sa pahinga. Sina Elliot at Rebecca ay nag-entertain ng mga bisita ng pakikiramay sa bahay ni Christian. Orihinal na nakatakdang makilala ang pangalawang kapatid na lalaki at ang ikaapat na kapatid sa hotel kaninang umaga, pinalitan ito para magkita dito. Nang marinig ng dalawa ang balita ng pagkamatay ni Christian, tuwang-tuwa sila. Dapat matagal nang namatay si Christian. Kung hindi dahil kay Kyrie na naging pagprotekta sa anak na ito, maraming beses na sana namatay si Christian. Pakinggan mo ang pangatlong kapatid na ginawa ito ng iyong anak, ang pangalawa at pang-apat ay kinuha
Pumasok si Elliot sa kwarto para makipag-usap mag-isa. Elliot, tama iyan. Anong mga kondisyon ang sinang-ayunan mo ni Kyrie? Ang ikaapat na kapatid ay naninigarilyo sigarilyo, huminga ng mabigat, hulaan ko, hiniling ba niyang manatili kay John Rovel sa hinaharap at maging isang huwaran para sa kanya? Tugon ni Elliot at gamit ang kanyang mga payat na daliri kumuha siya ng sigarilyo sa kahan ng sigarilyo ng ikaapat na kapatid. Si Elliot ay hindi nakatulog buong gabi, ngunit hindi siya inaantok, ngunit hindi niya alam kung paano para paalisin si Avery. Sobrang pag-iingat ni Kyrie, hindi lang ito ang kahilingan niya sa iyo. Tama. Pinaikit ng pangalawang kapatid ang kanyang fox eyes at dahan-daang sinabi. Bahagyang nanginginig ang usok ni Elliot sa pagitan ng kanyang mga daliri, hiniling niya sa akin na hayaan. Si Rebecca ay nagalihi ng isang bata sa loob ng isang taon. Kabanata 1352. Ito ay hindi lamang paalitang pangako ni Elliot na nais na manatili si Elliot sa John Rovel. Si Kyrie ay hindi lamang makasarili, ngunit napaka-defensive din. The way to turn Elliot into one's own, bukod sa gawin siyang manugang niya, it's pinakamahusay na panatilihin ang kanyang mga ugat dito. Ang mga ugat ay kanyang mga inapo. Kung si Elliot ay may mga anak sa John Rovel, hindi niya iisipin ang tungkol sa pagbabalik. Ari Adele. Pagkatapos ng libing ni Christian, lumabas tayo at mag-usap. Sumulyap ang ikaapat na matanda sa paligid at bumulong sa madaling sabi, ang anak mo ay may nagawa na hindi nagawa namin at ang iyong anak ay magkakaroon ng magagandang pag-asa sa hinaharap. Si Christian ang humiling nito ng mag-isa. Pinagpag ni Elliot ang abo ng sigarilyo sa loob. Ashtray, kung hindi binubuli ni Christian si Avery, hinding-hindi ito mangyayari. Iyan ay dahil may iaalok ang iyong anak. Mas matanda ng 5 taon ang anak ko kaysa sa anak mo. Ngayon araw-araw na lang siyang naglalaro at sumasakit ang ulo ko. Pag nakita ko, paano nakapag-aral ng mabuti ang anak mo? Ang paksa ay biglang naging palitan ng karanasan sa pagiging magulang. Akala ko alam na ninyong lahat na hindi ko pinalaki si Hayden. Elliot lang. Nasaksihan ang pagsilang ni Robert. Hindi niya alam kung malulutas ni Robert ang problema dito sa una niya. Kaarawan. Hindi ba siya bumalik sa iyo noong siya ay 4 o 5 taong gulang? Sabi ni Elliot, nakatira siya kay Avery. Bihira ko siyang pakialam ni Mike. Higit pa tungkol sa kanya. Halatang naaalala mo lahat. Bahagyang ibinuka ni Elliot ang manipis niyang labi, except Avery, I remember everyone else. Dahil dito, hindi ko akalain na si Avery ang masamang babae na sinabi ni Kyrie. Ha. Kung masamang babae si Avery, hindi ka magkakaroon ng unang anak sa kanya at pangalawang anak. Hindi ka tanga. Tumawa ang pangalawang kapatid pero ginawa mo masyado kang spoil kay Avery kanina, parang wala kang utak. Ito ay isang babae lamang. Hindi na kailangang abutin ang iyong sarili, negosyo. Oo. Dumating si Elliot sa John Rovel sa pagkakataong ito at marami siyang naramdaman at marami siyang natutunan. Ang isang panandaliang pagkilos ng galit ay maaaring makapaglabas ng kalungkutan sa kanyang puso. Ngunit pagkatapos ng kagustuhan sa sarili, dapat magpatuloy ang buhay. Lamang na may ganap, kapangyarihan at kayamanan kaya niyang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga mahal sa buhay. Kinagabihan, inaya ni Avery si Xander na lumabas para mamasyal. Ligtas na umalis si Hayden sa John Rovel na isa sa mga inaalala niya. Napangiti ng mapait si Avery na panaginipan ko na si Hayden ay binihag ni Christian Avery. Gabi nitong ilang araw. Sa kabutihang palad, walang panganib. Taos pusong pinuri ni Xander na refresh ng anak mo ang aking pangunawa.
Mga bata, napakabata mo pa at mayroon kang napakahusay na kakayahan. NASA. Kinabukasan kahit na hindi ka makahanap ng asawa, maaari kang umasa sa iyong anak para sa iba ng iyong buhay. Sumimangot si Avery, medyo nag-aalala ako na baka maliga siya in the future. Mayroon siya magandang personalidad. Masyadong katulad si Elliot. Kapag may nangyari, mas siya agresibo. Kung wala si Elliot dito, malamang hindi niya magagawa. Umalis ng maayos sa Unravel. This time, palihim na pumunta dito si Hayden nang hindi sinasabi sa lahat. Sa naturang A. Murang edad, mayroon na siyang sariling opinyon at kakayahang ipatupad. Mga plano ng nakapag-iisa. Ngunit ang kanyang edad ay dito pagkatapos ng lahat at ang kanyang isip ay hindi sapat na mature. Hindi pa sumasagot si Elliot sa balita mo. Sabi ni Avery, hindi. Tinatayang hindi na siya magre-reply sa balita ko bago ang libing. Nakatitig sa kanya si Kyrie at ngayong patay na si Christian. Kyrie, dapat nakatitig sa kanya. Bantayan mo ito. Pag-aalo ni Xander, huwag ka na masyadong mag-isip, hintayin mong makontak ka niya, ito talaga hindi maganda, kaya ko munang magpa-opera para sa iyo. Umiling si Avery, hindi pinayagan ni Kyrie si Hayden na umalis ng bansa ng ganoon kadali, dapat ay gumawa siya ng hindi makatwirang mga kahilingan kay Elliot. Ito ang pinaka-ako. Natatakot sa. Kadalasan darating ang pinakakinatatakutan ko. Kahit anong pumayag ni Elliot sa hiling ni Kyrie, at least ligtas na ang anak mo. Ito ang pinakamagandang resulta, kung hindi, wala ka sa mood na tanungin ako. Lumabas para mamasyal, nagpatuloy si Xander sa pag-comfort kay Avery. Kabanata 13:53. Tumango si Avery. Avery, kung may pagkakataon kang umalis dito ngayon, gusto mo ba umalis? Bahagyang inangat ni Xander ang ulo at sinulyapan ang mga ibong malayang lumilipad sa kalangitan. Sinundan ni Avery ang kanyang linya ng paningin, tumingin sa langit, at maingat na sinabi, ako hindi seryoso nang sabihin sa akin ang lahat na mapanganib ang lugar na ito. Ngunit ngayon nalaman ko na ito ay talagang mapanganib dito, at maaari talagang pumatay ng mga tao. Aking. Ang sariling buhay ay maaaring sumugal sa gusto mo, ngunit hindi ko maaaring isangkot ang iba. Tinawagan ni Avery si Xander at ang bodyguard kaya gusto niyang ilabas silang dalawa ng dito. Kung may pagkakataong umalis ngayon, hindi na magdadalawang isip pa si Avery. Sabi ni Xander, hindi ka pwedeng sumugal sa sarili mong buhay. Kumanap tayo ng paraan. Magkasama at tiyak na makakaalis tayo rito. Mas kaunti ang mga tao sa kalye kaysa karaniwan ngayon. Hindi masabi. Depresyon, sa tingin mo ba ay may lihim na umaaligid sa akin? Biglang tumingin si Avery. Sa paligid na kainahinala. Sabi ng bodyguard na nakasunod sa kanila, boss, kahit gusto ni Kyrie. Kontrolin ka, harangan ka lang sa airport. Kung gusto mong umalis sa Unravel, ikaw. Makapunta lang sa airport. Kinagabihan, pagkabalik ni Xander sa kanyang kwarto, binuksan niya ang kanyang cellphone. Telepono at nakita ang numero ni Rebecca. Pagkatapos mag-alinlangan, nag-dial siya ng numero. Sinabi ni Rebecca na kung mayroon siyang anumang bagay, maaari niyang tawagan siya. Sa oras na ito, nagpapahinga si Rebecca sa kwarto. Siya ay tumagal mula 3:00 sa umaga hanggang tanghali. Pagkatapos noon, hindi na kinaya ng kanyang katawan kaya lumapit siya bumalik sa pahinga. Ang tawag ni Xander sa telepono ay nagpabalik sa kanya sa realidad mula sa isang bangungot. Sinagot ni Rebecca ang telepono at pinunasan ang masakit na mga templo. Rebecca, ako si Xander. Nabalitaan ko na namatay ang panganay mong kapatid. Xander magalang na sabi. Ano ang hinahanap mo sa akin?
Mabigat ang boses ng ilong ni Rebecca at naging paos ang boses niya. Gusto kong alisin si Avery dito, may paraan ka ba para matulungan kami? Xander. Ginawa ang kanyang kahilingan. Ngumisi si Rebecca, nakiusap ako na umalis kailang araw na ang nakalipas pero ayaw mo. Umalis. Ngayon ay patay na ang aking kuya at ang aking ama ay galit na galit. Gusto mong umalis sa oras na ito ngunit walang pinto upang makatakas. Kalmadong paalala ni Xander, patuloy na nananatili si Avery. It's not good for her. Dito, kung mabawi ni Elliot ang kanyang memorya, tiyak na gagawa siya ng paraan upang makatakas. Avery, kung hindi niya mabawi ang kanyang alaala, may in-love siya muli sa kanya. Wala akong pakialam sa puso niya. Kung sino ang nagmamahal sa kanya ay ayos lang basta akin siya. Asawa. Nangako siya sa aking ama na hinding-hindi niya iiwan ang Yonroval. Kanyang buhay. Si Rebecca ay nagkaroon ng problema sa pagtulog, nagkaroon ng splitting headache, at natural na hindi makapagsalita. Tsaka, nangako rin siya. Tatay ko, magkakaroon ng anak. Kasama ko ngayong taon. Kapag nagkaroon ako ng anak ni Elliot, natural siyang mananatili sa tabi ko. Dahil sa sinabi ni Rebecca, natigilan si Xander. Pumayag ba si Elliot? Hindi kaya siya pumayag. Kung hindi siya pumayag, paano umalis ng bansa si Hayden? Ako, don't care kung payag siya o hindi, magkakaanak pa rin siya sa akin. Wala nang kinakatakutan ngayon si Rebecca. Namatay ang panganay na kapatid at siya ang nag-iisang anak na natitira sa pamilya Joban. Sa hinaharap, ang lahat ng tungkol sa kanyang ama ay pag-aari nila ni Elliot. Oh, well, nasa komplikadong mood si Xander, hindi alam ang sasabihin. Kung alam ni Avery ang sinabi ni Rebecca, malulungkot siya. Bukod dito, hindi pa nasasabi ni Xander kay Avery na mayroon siyang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kabanata 1354. Ang dahilan kung bakit hindi sinabi ni Xander sa kanya ay natatakot siya na gagawin niya. Magkaroon ng ideya ng panganganak ng isang bata. Ang ideyang ito ay hindi maaaring umiral. Dahil ang batang ito ay hindi dapat ipanganak. Kung magkakaanak si Avery, kailangan niyang ipagpaliban ang operasyon sa utak hanggang sa makalipas ang 9 na buwan. Pagkalipas ng 9 na buwan, hindi alam kung ano ang tumor sa kanyang utak. Magmukhang marahil ay hindi nakaligtas si Avery ng 9 na buwan. Siyempre, kung sinuswerte siya, maaaring mabuhay 9 na buwan bago manganak ng isang bata bago. Sumasailalim sa operasyon sa utak. Ngunit ang mga pagkakataon ng tagumpay na ito ay mababa. Natatakot siyang tumaya si Avery sa mga logro. Sa kanyang palagay, kung ipipilit niyang ipanganak ang batang ito, 2 lang mga posibilidad sa huli. Ang unang posibilidad ay ipinanganak ang bata at siya ay namatay. Ang ikalawa, ang posibilidad ay isang bangkay at 2 buhay. Kaya hindi pa rin masabi ni Xander sa kanya ang balita para sa kanyang buhay. Sa nakalipas na 2 araw, iniisip ni Xander kung paano papatayin ang bata. Ang kanyang tiyan ang hindi nalalaman. Ngunit wala siyang naisip na magandang paraan. Hindi naman kasi ordinaryong babae si Avery. Siya ay isang henyo sa medisina, hindi madali magpakatanga. Buti na lang at ngayon lang buntis si Avery at may sapat pa siyang oras para makaisip ng paraan. Kasabay nito, nakatanggap ng tawag si Avery mula kay Hayden sa silid. Matapos bumalik si Hayden sa Ariadne dahil sa pagkakaiba ng oras, hindi niya ginawa tawagan ang kanyang ina upang iulat ang kanyang kaligtasan sa lalong madaling panahon. Hindi sinisisi ni Avery si Hayden sa pagiging napaka-reckless dahil ginawa ni Hayden lahat para sa kanya. Kung hindi siya inagaw at ininsulto ni Christian noong gabing iyon, gagawin ni Hayden
Hindi pa pinatay si Christian. Oras na para pumunta ka sa Bridgedale. Huwag ipagpaliban ang iyong pag-aaral dahil sa ang iyong mga magulang, seryosong sabi ni Avery, aalis ako sa Younroville kapag may pagkakataon. Hindi mo kailangang mag-alala ng sobra sa akin. Isasama ko si Gwen. Sabay tayong pumunta sa Bridgedale, sinabi sa kanya ni Hayden ang kanya plano. Bakit? Naguguluhan si Avery. Bakit mo siya dinala sa Bridgedale? Paliwanag ni Hayden, nananatili siya sa Ariadne at walang nagmamalasakit sa kanya. Ben, hinamak siya ni Schaffer. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang sanggol ay pinatay ni Ben Schaffer. Kaibigan, kailangan kong mabuntis. Hindi ko gusto si Ben Schaffer at gusto kong pagsisihan niya ito. Pinawisan si Avery sa kanyang noo, lumaki sa ibang lugar ang iyong tiyuhin na si Schaffer kapaligiran kaysa sa iyong tiyahin, kaya maaaring hindi angkop ang iyong personalidad. Ito, hindi ibig sabihin na galit si Ben Schaffer sa tiyahin mo. Tsaka tita mo, ay may pagkakuha at ang iyong tito Schaffer ay malungkot din. Siya lang pala, hindi sinabi sa'yo. Pagkatapos ng pagkalaglag ni Gwen, nagpadala si Ben Schaffer kay Avery ng ilang mensahe ipahayag ang kanyang paghingi ng tawad. Gusto raw niyang humingi ng tawad kay Gwen pero si Gwen tinanggal siya at tumangging makita siya. Upang maiwasang magdulot ng psikolohikal na pasanin kay Gwen, ginawa ni Ben Schaffer. Huwag mo na siyang puntahan. Naramdaman ni Avery na hindi kikilos si Ben Schaffer at talagang gusto ni Ben Schaffer. Itong batang ito, para lang sa isang batang kasing edad ni Hayden, black and white ang mundo, parang. Palagi niyang iniisip na si Elliot ay isang hindi mapapatawad na kontrabida. Nangako si Gwen na sasama ako sa Bridgedale, sinabi sa kanya ni Hayden ang resulta. Oh, kasama mo siya sa Bridgedale tapos ano? Maaari mo ba siyang kumbensihin na pumunta sa paaralan tulad mo? Kung oo, very supportive si Avery. Ayaw niyang pumasok sa paaralan, gusto niyang maging isang modelo, sabi ni Hayden sa kanya ang mas malalim niyang plano, diretso akong magbubukas ng kumpanya para sa kanya sa Bridgedale at magtatanong. Isang profesional na ahente para kunin siya at gawin siyang supermodel. Saglit na natigilan si Avery. Dagdag pa ni Hayden, ako na ang magbabayad sa lahat ng gastusin. Avery, dahil napag-usapan na niyong dalawa, gawin na natin. Kung wala ka, sapat na pera, sabihin mo sa akin. Bagamat medyo matapang ang planong ito ay mas mahusay kaysa sa pagnanakaw ni Hayden. Younroville. Hanggat ito ay malulutas sa saklaw ng kakayahan, hindi ito malaking bagay. Kabanata 1355. Iniba ni Hayden ang topic, galit si Layla. Akala niya dadalhin ko. Bumalik ka pero nalaman niyang hindi ka na bumalik, kaya hindi niya ako pinansin. Nasa sakit si Avery, tinawag namin ang video. Sabi ni Hayden, she won't. Tinikayat ni Avery, kung gayon ay tatawagan ko siyang muli bukas. Huwag sabihin sa kanya ang lahat dito. Natatakot akong mag-alala siya. Sabi ni Hayden, Nay, binugbog si Elliot. Natigilan si Avery, patuloy ni Hayden, nakita ko ang mga bakas ng paa niya sa damit niya, kaya siya siguro pinalo ni Kyrie. Hindi na ako nandidiri kay Elliot nang sinakal niya ang leeg ko dati. Avery had mixed feelings, I don't know if to be happy that the father at ang anak ay sa wakas ay hiwalay na o maging hindi komportable sa agos ni Elliot. Sitwasyon. Ma, kailan po kayo makakabalik? May sinabi ba siya? Nakita ni Hayden iyon. Hindi pa nagsasalita si nanay kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong. Hindi ko alam. Ang libing ni Christian ay kinabukasan. Malamang hindi niya gagawin.
Maging malaya hanggang sa matapos ang libing, bahagyang binago ni Avery ang topic pagkatapos mo. At dumating si Gwen sa Bridgedale, ipaalam sa akin. Isa pa, ang panganay na kapatid ni Gwen din sa Bridgedale. Wala akong masyadong alam tungkol sa panganay niyang kapatid kaya dapat bigyang pansin. Nakuha ko hindi man lang sineseryoso ni Hayden si Zion. Lumipas ang oras at iyon na ang araw ng libing ni Christian. Ang pamilya Joban ay isang kilalang konsorsyum sa Yon Rovel kaya ang kay Christian. Ang libing ay na-broadcast ng live sa TV. Makulimlim ang panahon ngayon na may kasamang ambon sa kalangitan. Mapapanood sana ni Avery ang live broadcast sa hotel ngunit nagpasya pa rin siya. Para pumunta sa eksena. Paano kung makita niya si Elliot? Gusto niyang malaman kung ano ang ibinayad ni Elliot para paalisin si Hayden. Dito, sa init ng ulo ni Kyrie, tiyak na hindi ito sapat para talunin siya para mapawi ang kanyang kalooban Jacqueline. Dahil si Christian ay nag-iisang anak ng pamilya Joban. Nagpalit siya ng asul na damit at pagkatapos sumakay ng elevator papunta sa unang palapag ng hotel, pumunta siya sa tindahan ng hotel para bumili ng itim na payong. Hindi niya sinabi sa bodyguard at kay Xander na pupunta siya sa eksena. Panoorin ang libing ni Christian. Lahat ng tao mula sa pamilyang Joban ay pumunta kay Christian ngayon at walang nakakakita, pansinin mo siya. Lumakad si Avery sa ulan na may dalang payong at umihip ang malamig na simoy ng hangin pagpapagaan ng kanyang panloob na pagkabalisa. Ang serbisyong pang-alaala ay itinakda sa JJ Hotel. Ang kalsada sa harap ng hotel ay napapailalim sa kontrol ng trapiko at mga ordinaryong sasakyan. Ay hindi pinapayagang pumasa. Sumakay si Avery ng taxi papunta sa paligid ng hotel at tumingin sa pinto ng hotel. Natatakot siya na mahirap makita si Elliot. Ini-stretch niya siya. Leg at tumingin sa malayo, nahulog sa mga mata ni Nick na dumating magluksa. Hiniling ni Nick sa driver na ihinto ang sasakyan at pagkatapos ay i-dial niya ang numero ni Avery. Pang-aasar ni Nick, nandito ka ba para makita si Elliot? Paano mo makikita kung ganyan ka malayo sa isa't isa? Halika at ihahatid kita. Tumingin-tingin si Avery sa paligid at nakita niya ang mga mag-agarang sasakyan na nakaparada sa daan dito. Nakita niya si Nick. Itinabi ng bodyguard ni Nick ang mga tao, lumapit kay Avery, at inanyayahan siya. Sa kotse ni Nick. Nick, salamat. I won't go into the hotel, just let me have look outside the pinto ng hotel. Pasasalamat niyang sabi pagkatapos makaupo. Talagang hindi kita dadalhin sa hotel. Kung magalit si Kyrie at papatayin ka ng baril, paano ko sasabihin kay Elliot? Tumawa si Nick, gusto mong manood ng saya, why not? Pumunta ng maaga. Tingnan mo yung mga taong nakatayo sa harap na may mga kamera, sila nandito sila kagabi. Ibinaba ni Avery ang kanyang mga mata na pagpasyahan kung pumunta dito kaagad. Sinabi sa akin ng aking anak na si Elliot ay binugbog noong nakaraang gabi. Abangan bukas mga kamaster, wag kalimutan mag-like.